Nakakita na naman nga kami ng napakamurang all-you-can-eat na hotpot and street foods dito sa may Kim Soju, starting from $19.90. Yes, starting kasi depende sa oras. For 30 minutes, $19.90. 1:30 PM kami nagpunta at wala namang masyadong pila. And then pagpasok nyo, magbabayad na kayo agad. And pwede na kayo magsimula agad-agad, oo. Tapos meron silang instruction on how to make hotpot. Siyempre, ang unang-una ay mamimili kayo ng gusto nyong isahog sa inyong hotpot. Wala namang limit kung anong kaya nyong makain. Basta make sure na mauubos nyo. Kung hindi man, yung konti lang yung matitira. Actually, meron silang leftover charge na $15, pero I don't think na nasusunod yun. Pero maging na lang kayo, conscious sa kinukuha nyo. Syempre, di ba, masama naman yung nagsasayang ng maraming pagkain. At ito na nga, namili na nga kami ng isasahog. At dahil natatakot kayo magsyadong magkaroon ng maraming tira, medyo konti-konti lang yung mga kinuha-kuha namin. Pwede naman kasing umuho kapag kapos pa. Tapos, mamimili kayo sa mga sauce na meron sila. May original, creamy tteokbokki, kimchi stew, jajang tteokbokki, and spicy tteokbokki. Pagka nakapamili na kayo, ibigay nyo sa staff yung inyong bowl at sila yung maglalagay ng sauce. Tapos, ihahatid nila yung bowl sa inyong table kasama na yung kalan. At pwede nyo nang lutuin, tapos hintayin nyo lang, kailangan nyo lang ng patience, lalo na pagka gutom na kayo kagaya namin. At tamang-tama dahil napakalamig ang panahon dito sa Melbourne, kaya nakakatuwang kumain ng mainit na sabaw. Ay, humigo pa lang. Ito yung creamy tteokbokki. Pero gusto ko yung lasa. Lasa siyang crab stick na circle. Crab circle. Masarap siya. Buti ito yung soup na kinuha natin. Masarap eh. Ito ata hindi pa ako nakakatikim nito. Rice cake, tteokbokki. Ganun pala yun, walang lasa. Maganit siya, so may enjoy mo siya kapag may sauce yung sabaw. Ito yung parang dumpling. Ito yung violet ganina eh. Ube. Para sa glutinous rice flour din. Ganun nga siya. So, yun nga, nagustuhan ko naman yung hotpot nila. Mag-ingat lang kayo kasi masyado mainit. Ito pala yung kabuuan ng lugar. Nasa isang side lang yung kabuuan ng pagkain. May bibimbap corner din sila at may instruction doon kung paano gumawa ng bibimbap. Kaya lang, hindi ko na-try pala to. Akala ko kasi side dishes lang siya. So, hindi ako gumawa ng bibimbap. Kinain ko siya ng kanya-kanya, ganun, sari-sari. Meron silang sweet potato kung hindi ako nagkakamali. Tapos, meron silang creamy corn and watermelon, sa mga milig sa watermelon. Tapos, ito yung apple na parang may cheese. Tapos, may parang silang bilo-bilo and merong dressing. Akala ko nung una latek. At meron silang lettuce. Meron din silang mga food na nasa food warmer kung hindi ako nagkakamali kung yun ang tawag. Anyway, basta para mapanatili ang kanilang pagiging warm. And also, meron silang japchae and ito beef na may something na sauce. Tapos, may rice. Siyempre, paano malalaman na Asian tayo? Kailangan may rice. Tapos, may fish cake. Favorite ko talaga yung fish cake. Tapos, ito, may itim na hindi ko alam kung ano tawag. Pero, parang for vermicelli noodle ata. Or, basta noodle na sa loob. Tapos, may chicken sila. Naku, excited na ako matikman yung chicken. Tapos, ito yung mga pang dessert. Tapos, may potato sila na nasa stick. And, may iba-iba silang klase ng, siguro appetizer. Wala ko na nga tinikman na kanilang creamy corn. Okay. Masarap. Matamis. Manamis-tamis. Nagustuhan ko yung corn nila. And then next naman natin itatry ang kanilang kimchi. Ako naman. Hindi ko masyado maasin. May kimchi na maasin. Next ko namang tinanay ang kanilang fish cake. Ito talaga yung isa sa mga nilulook forward ko dahil sobrang hilig ko talaga sa fish cake. Wala na. Hindi ko masyadong type. Medyo maalat-alat. Ito na ang kurso ko, hindi ko alam pang lasa. Ito nga yung kaninang bilog-bilog natin. Lasa siyang bilo-bilo. Natuwa ako sa lasa kasi mas mahilig talaga ako sa mga bilo-bilo, palitaw, yung mga ganong klaseng lasa. Kaya naman na-enjoy ko siya. Pero magkalasa lang sila. Ano ito?
Okay, masarap. Ito naman yung kanilang beef na lasang kaldereta, kung di ako nagkakamali. So, may dalawa kasi silang klaseng beef. Yung isa lighter, yung isa darker na sauce. Pero mas nagustuhan ko yung lighter na sauce. At syempre pa, meron silang japchae. Mahilig din ako sa japchae. Na-enjoy ko siya. Masarap din yung japchae nila. Mahilig naman talaga ako sa Korean food in general. Kaya natutuwa naman ako sa overall na lasa ng pagkain nila. Syempre, meron silang pa-dessert. Bigyan niya sa akin yan. Red bean na. Gusto ko to. At ito na nga, ito try na natin ang kanilang chicken. Ang sarap. Sarap ng chicken. Manamis-namis, pero may keso. Kanina ko. Ang hindi ko makalo. Harap na. At ito na nga yung kanilang isang flavor. Bale, dalawa lang naman yung flavor ng chicken nila. At ito naman yung maalat na matamis. Yung snowy cheese nila. Mas nagustuhan ko yung isang flavor na medyo orange yung kulay. Ito naman yung kanilang apple na may cheese. Okay din yung lasa niya, nasarapan din ako. At ito naman yung naku-curious ako nung una kasi nga, syempre, kulay itim. Syempre, bago sa paningin ko na ano bang lasa, feeling ko masarap. Hindi ko kabila. Ha? Alin? Ano yung mo alam? Hindi ba yung dressing? Akala latek eh. Akala ko latek. Well, sa life talaga may mga bubbles moment at madalas ako dyan. Charot. At syempre pa, itatry ko na ang napakasikat na kandang Maxim Coffee. Ito yung lagi kong nakikita sa Korean novela, kaya naman sobrang curious ako matikman ito kung anong kakaiba sa kanila. Dahil lagi naka-commercial. Lasang coffee in one. Akala ko kasi may kakaibang lasa. Parang coffee to, ganun.